Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang ikinagulat ng buong crypto community na pahayag ng dating presidente ng bansang US na si Donald Trump. Yan, itong si dating presidenteng Donald Trump ay meron po siya ulit balak na tumakbo sa sunod o paparating na eleksyon sa pagkapangulo dito sa bansang US. Kaya po siya nag-uumpisa na po siya sa kanyang pangangampanya at mukhang ang kanyang unang yung kanyang kinukumbinsi para iboto po siya ay ang community ng cryptocurrency. Kaya ayan, siya raw po ay nag-vow or siya po ay parang nangako ayan, na siya ay magbibigay ng walang kapantay na suporta sa mga cryptocurrencies. Kasi alam naman po natin na yung Biden administration po ngayon ay talagang matindi po talaga ang kanilang ginagawa sa mga cryptocurrencies. Talagang hinahabol po nila ang mga ito at gusto nila ay talagang ipasara ang mga ito o ipatigil ang kanilang operasyon. Pero pagdating daw po dito kay Donald Trump ay ibahin daw po natin sa kanya. Kasi kung sa kanya naman daw po ay talagang magbibigay po siya ng isang walang kapantay na suporta pagdating sa cryptocurrency or digital asset. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan po siya. Yan po ang dating Pangulo ng bansang US na si Donald Trump. Ayan. Donald Trump has pledged his support for cryptocurrencies, vowing to safeguard the interests of crypto investor while accepting campaign donations in crypto. Ayan. Siya po ay nag-pledge na talagang susuportahan niya ang mga cryptocurrency at proprotektahan ang mga crypto investors habang siya ay tumatanggap ng campaign donation sa pamamagitan po ng crypto. Kaya ayan, in his presidential campaign speech, Trump faulted the current government for their ignorance and stance on digital assets, claiming they don't even know it. Kaya yan, parang sinisisi po ni Ginoong Donald Trump. Ayan, ang kasalukuyang gobyerno ngayon or administrasyon ngayon ng bansang US dahil sa kanilang pagiging ignorante ayan sa mga digital assets natin ngayon or mga cryptocurrencies natin ngayon, kung saan ay ayon po sa kanya ay wala silang alam tungkol dito. The Republican flag bearer for the 2024 US elections also pointed out the excessive regulations against cryptocurrencies by the Biden administration. Kaya yan, tinukoy na rin po niya rito yung talagang napakatindi na paghahabol ng mga regulators dito sa mga cryptocurrency dito po sa sa ilalim po ng Biden administration. Kaya syempre yan po ay walang iba kundi ang US SEC, kung saan ay talagang halos lahat na ng mga cryptocurrencies ay kanyang hinahabol. Kaya ito po yung ayon po dito kay Ginoong Donald Trump ay excessive regulations, napakahigpit. In light of this, Trump boldly declared that individuals who are proponents of cryptocurrencies in any form should consider voting him into office. Kaya ayan, dahil daw po sa mga bagay na ito, ayan, kung lahat daw, kaya hinihikayat daw po niya lahat ng mga individual na talagang sila ay may interest sa mga cryptocurrency ay dapat daw na i-consider nila na siya ay kanilang iboto sa pagka-presidente. Kaya yan, dahil syempre kung siya ang nanalo ay gagawa siya ng paraan dito
Yan, at gagawin niyang katanggap-tanggap ang cryptocurrency. Kaya ayan, ito po yung aktual na tweet mula po ito sa Insider Paper. Kaya ayan, breaking news. Donald Trump says if you are in favor of crypto, you better vote for Trump. Yan ang yung sinabi niya. Kung pabor ka sa cryptocurrency ay dapat ay iboto mo si Donald Trump. Kaya ayan po siya. Trump's current stance on cryptocurrency departs from his previous view of Bitcoin as a scam. Ayan po. Nung una po kasi, noong yan, mga taong 2021 ay iba po yung pananaw ni Ginoong Donald Trump noon dito kay Bitcoin. Tinuturing po niya itong scam. In 2021, the former US President identified Bitcoin as a threat to the US dollar's position as the world's reserve currency. Kaya yan, isa daw pong panganib or threat ang Bitcoin sa US dollar na currency. He stressed his determination to maintain the dollar's dominance, adding, I want one currency, I want the dollar, I don't want people leaving the dollar. Kaya yan, yan yung kanyang pananaw noon, na ang tanging gusto niya lamang na currency ay ang US dollar at wala nang iba. Pero syempre, kung ganyan po yung kanyang pananaw noon, ay syempre nagbabago naman ang pananaw ng lahat po sa atin ay nagbabago na rin. Siguro noong mga time na ito ay hindi pa po niya naiintindihan kung ano nga ba talaga itong si Bitcoin. Kasi kailangan po talagang pag-aralan ito. At kung napag-aralan po natin kung ano talaga itong si Bitcoin, kung ano ang kakayahan nito, kung ano ang advantage nito, kung ano ang benefits nito, ay dyan po natin malalaman na isa pala itong napakagandang technology. Ayan, despite his earlier doubts, Trump has ventured into the crypto arena by launching his branded NFTs, acknowledging the significant interest in and transaction involving cryptocurrencies in this market. Kaya ayan, nung kahit na nagkaroon daw po siya ng pagdududa dito kay Bitcoin or sa mga cryptocurrency, ay siya naman po ay nag-explore or kanyang siya ay sinubukan po niyang pasukin ang crypto arena sa pamagitan po ng pagla-launch ng kanyang NFT. At mukhang siguro ay dito po siya nag-umpisa. Dito po niya naumpisahan na pag-aralan ang tungkol sa mga cryptocurrencies or mga blockchain technology katulad ng NFTs. Yan, kasi ito po yung parang unang interest niya, yung NFTs. Kaya malamang ay dito po siya nag-umpisa sa pag-gain ng knowledge hanggang sa pinag-aralan po siguro niya ito. Naglaan siguro siya ng oras dito at dyan po niya siguro mas nakilala itong si Bitcoin at or ang cryptocurrencies or ang blockchain technology. At siguro dito po siya nabigyan ng linaw at naunawaan kung ano nga ba talaga ito. Kaya yan ang maaring nagdulot sa kanyang sa pagbabago ng kanyang pananaw dito. Kaya ngayon ay isa na po siyang pabor, siya na po ay pabor sa paggamit ng cryptocurrencies. Kaya ayan, yan pong muli si Ginoong Donald Trump. Ayan, kung kayo po ay nasa bansang US at kayo po ay may kakayahan na bumoto ng isang kandidato, ay ayan, at kung kayo raw po ay talagang pabor sa cryptocurrency, ay ayan po siya, iboto daw po ninyo itong si Ginoong Donald Trump. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.